Marcos Kabanata 11 hanggang 13, Tagalog Bible Reading with Audio. Marcos Kabanata 11. At nang sila'y malapit na sa Jerusalem, sa Betfage at Betania, sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo si Jesus Christ ng dalawa sa kaniyang mga alagad. At sinabi sa kanila, "Pumaroon kayo sa nayong nasa tapat ninyo. At pagpasok ninyo roon ay masusumpungan ninyo ang isang batang asno na nakatali, na kailan may hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagin ninyo at dalhin dito." 3. At kung may magsabi sa inyo, "Bakit ninyo ginagawa iyan?" Sabihin ninyo, "Kailangan ito ng Panginoon, at pagdakay ipahihiram niya rito." Watcher. At sila'y nagsiparoon at nasumpungan ng batang asno na nakatali sa pintuan sa labas sa lansangan, at kanilang kinalagan. At sinabi sa kanila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Ano ang ginagawa ninyo at kinakalagan ninyo ang batang asno?" Stands. At sinabi nila sa kanila ang ayon sa sinabi ni Jesus, at sila'y pinabayaan. At dinala nila kay Jesus ang batang asno, at inilagay nila rito ang kanilang mga balabal, at siya'y sumakay doon. 8. At marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, at ang iba'y mga sanga ng punong kahoy na kanilang pinutol sa mga bukid. 9. At ang nangunguna at ang sumusunod ay sumisigaw, "Hosana! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Pero mapalad ang darating na kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kataas-taasan." 11. At pumasok si Jesus sa Jerusalem sa templo. At nang malibot na niya ang lahat ng bagay, at yamang hapon na, ay lumabas siya patungong Betania na kasama ang 12. 12. At nang kinabukasan, nang sila'y magsilabas sa Betania, ay nagutom siya. Chapter 13. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay nilapitan niya, baka sakaling may masumpungan doon. At pagdating niya roon, ay wala siyang nasumpungan kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. 14. At sinabi niya rito, "Mula ngayon ay huwag nang kumain ng bunga sa iyo magpakailanman." At narinig ng kaniyang mga alagad. 15. At sila'y nagsidating sa Jerusalem, at pumasok si Jesus sa templo. At pinasimulang itaboy ang nangagbibili at nangagbibili sa templo. At ipinataob ang mga dulang ng mga tagapagpalit ng salapi, at ang mga upuan ng nangagbibili ng mga kalapati. 16. At hindi niya ipinahintulot na sinuman ay magdala ng anumang sisidlan sa loob ng templo. 17. At siya'y nagturo, na sinasabi sa kanila, "Hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa? Datapuat ginawa ninyo itong yungib ng mga tulisan." 18. At narinig ito ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba, at sila'y humanap ng paraan upang siya'y maipapatay, sapagkat siya'y kanilang kinatatakutan, sapagkat ang buong karamihan ay nanggigilala sa kaniyang aral. 19. At tuwing gabi ay lumalabas siya sa bayan, Chagtuwento. At nang sila'y magsidaan kinaumagahan, ay nakita nilang tuyo na mula sa ugat ang puno ng igos. 21. At naalaala ni Pedro at sinabi sa kaniya, "Guro, narito, ang puno ng igos na iyong sinumpa ay natuyo." 22. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Dapyaunin rin katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at matapon sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kaniyang puso, kundi maniwala na mangyayari ang kaniyang sinabi, ay mangyayari sa kaniya." 24. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong ipanalangin at hingin, ay paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari sa inyo. And I don't mean tea. At kailanman kayo'y magsitayo na nagsisipanalangin, ay magpatawad kayo kung may laban kayo sa kanino man, upang patawarin naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. 26. Datapuat kung hindi kayo magpatawad, ay hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit sa inyong mga kasalanan. 27. At sila'y nagsidating muli sa Jerusalem, at samantalang siya'y naglalakad sa templo, ay lumapit sa kaniya ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang matatanda. 28. At sinabi sa kaniya, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito upang gawin mo ang mga bagay na ito?" 29. At sinabi sa kanila ni Jesus,
Tatanungin ko rin kayo ng isang tanong. Sagutin ninyo ako at sasabihin ko sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. 32 ang bautismo ni Juan, mula baga sa langit o mula sa mga tao? Sagutin ninyo ako. 31. At sila'y nangag-isip-isip sa kanilang sarili na nangagsasabi, kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? 32. Datapuwat kung sabihin natin mula sa mga tao. Sila'y nangatakot sa mga tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay tunay na propeta. Yes, 33. At sila'y nagsisagot kay Jesus at nagsabi, hindi namin nalalaman. At sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Marcos Kabanata 12. At siya'y nagsimulang magsalita sa kanila sa mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubasan, nilagyan niya ito ng bakod, naghukay ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng bantayan. Pagkatapos ay ipinaupahan niya ito sa mga magsasaka at naglakbay. Doon nang dumating ang panahon ng anihan, nagsugo siya ng alipin sa mga magsasaka upang kunin ang bahagi niya sa bunga ng ubasan. 3 Ngunit hinuli nila ang alipin, binugbog at pinaalis na walang dala. Nagsugo siyang muli ng isa pang alipin, ngunit binugbog nila ito sa ulo at nilapastangan. Muli siyang nagsugo ng isa pa, at ito naman ay pinatay nila. At marami pang iba ang sinugo niya. Ang iba ay binugbog, at ang iba ay pinatay. May isa pa siyang maipapadala, ang minamahal niyang anak. Sa huli ay siya ang isinugo niya sa kanila, sapagkat sinabi niya, igagalang nila ang aking anak. Charin. Ngunit sinabi ng mga magsasaka sa isa't isa, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapa sa atin ang mana. 8 Kaya't hinuli nila siya. Pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. 9 Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Darating siya at lilipulin ang mga magsasaka at ipagkakatiwala ang ubasan sa iba. Then hindi ba ninyo nabasa ang kasulatang ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging batong panulok. 11 Ito'y ginawa ng Panginoon at kahanga-hanga sa ating mga mata. 12 Hinangad nilang hulihin si Jesus Christ dahil alam nilang tungkol sa kanila ang talinghaga. Ngunit natakot sila sa mga tao. Kaya't iniwan nila siya at umalis. 13 Pagkatapos ay nagsugo sila ng ilan sa mga Fariseo at mga kakampi ni Herodes upang hulihin siya sa kanyang pananalita. Parbin, lumapit sila at sinabi, Guro, alam naming ikaw ay tapat at hindi natatakot kanino man. Totoo mong itinuturo ang daan ng Diyos. Tama bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? 15 Dapat ba kaming magbayad o hindi? Ngunit nalalaman ni Jesus ang kanilang pagkukunwari, kaya sinabi niya, bakit ninyo ako sinusubok? Dalhan ninyo ako ng 1 denaryo upang makita ko. 16 Dinalhan nila siya. At sinabi niya, kaninong larawan at pangalan ito? Sumagot sila kay Cesar. 17 At sinabi ni Jesus sa kanila, ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar, at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y namangha sa kanya. 18 Lumapit naman sa kanya ang mga Saduseo, na nagsasabing walang pagkabuhay na muli. At siya'y tinanong nila, Nanbatin Guro, isinulat ni Moises para sa atin, na kung ang kapatid ng isang lalaki ay mamatay, at maiwan ang kanyang asawa, ngunit walang anak, dapat pakasalan ng kapatid ang byuda upang magkaanak para sa kapatid. 20 May 7 magkakapatid. Nag-asawa ang panganay ngunit namatay na walang anak. 21 Pinakasalan siya ng ikalawa ngunit namatay din na walang anak. Gayon din ang ikatlo. 22 At ang 7 ay namatay na walang anak. Sa huli ay namatay din ang babae. 23 Sa pagkabuhay na muli, kanino siya magiging asawa? Sapagkat pinakasalan siya ng 7. Japanese part sumagot si Jesus, hindi ba kayo nagkakamali dahil hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos? 25 Sapagkat sa pagkabuhay na muli, hindi na sila mag-aasawa. Sa halip ay magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. 20 Tungkol naman sa pagkabuhay na muli ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises tungkol sa palumpong na nagliliyab, kung paanong sinabi ng Diyos sa kanya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Daus iye. Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay, kaya kayo'y lubhang nagkakamali. 28 Lumapit ang isa sa mga eskriba na nakarinig sa kanilang pagtatalo.
Nakita niyang mahusay ang sagot ni Jesus kaya tinanong siya, alin ang pinakaunang utos sa lahat? 29, sumagot si Jesus, ang pinakaunang utos ay ito. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. 31. At ang ikalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang utos na hihigit pa sa mga ito. 32. Sinabi ng eskriba, tama ka guro. Totoong iisa ang Diyos at walang iba maliban sa Kanya. 33. At ang ibigin siya ng buong puso, pag-iisip at lakas at ibigin ang kapwa gaya ng sarili ay higit pa sa lahat ng handog at hain. 34. Nang makita ni Jesus na matalino ang sagot niya, sinabi niya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos at wala nang nangahas na magtanong pa sa Kanya. 35. Habang nagtuturo si Jesus sa templo ay sinabi niya, paano nasasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? 36. Sapagkat sinabi mismo ni David sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. 27. Tinawag siyang Panginoon ni David. Paano nga siya magiging anak lamang ni David? At ang maraming tao ay nakikinig sa kanya ng may kagalakan. 38. At sa kanyang pagtuturo ay sinabi niya, mag-ingat kayo sa mga eskriba na gustong maglakad na may mahahabang kasuotan at gustong batiin sa mga pamilihan. 39. Gustong-gusto nila ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at ang mga marangal na lugar sa mga handaan. 40. Nilalamon nila ang mga bahay ng mga balo at nagkukunwaring mahaba ang panalangin. Mas mabigat ang hatol na tatanggapin nila, top 1 yun. Umupo si Jesus sa tapat ng kaba ng handog at pinagmamasdan kung paano naghuhulog ng pera ang mga tao. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malaki. 42. Lumapit ang isang dukhang balo at naghulog ng 2 maliit na barya. 43. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat. Power. Sapagkat silang lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya mula sa kanyang kahirapan ay ibinigay ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Marcos Kabanata 3. At paglabas niya sa templo ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Guro, tingnan mo kung anong gagandang bato at gusali. Doon at sinabi sa kaniya ni Jesus Christ, nakikita mo ba ang malalaking gusaling ito? Walang batong maiiwan dito na nakapatong sa kapwa bato na hindi magigiba. 3. At nang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo na nakaharap sa templo, siya'y tinanong ng lihim ni na Pedro, Santiago, Juan at Andres. After sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda kapag malapit nang mangyari ang lahat ng ito? Anay ba? At si Jesus ay nagsimulang magsabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Numan. Marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Kristo, at marami ang kanilang maililigaw. 7. At kapag makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan, huwag kayong mabagabag. Kailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa iyon ang wakas. Umkin kumanan sapagkat mag-aalsa ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar at magkakaroon ng mga taggutom. Ito ang pasimula ng mga paghihirap. O niyan, ngunit mag-ingat kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y dadalhin sa mga hukuman at hahagupitin sa mga sinagoga. Kayo'y ihaharap sa mga gobernador at mga hari dahil sa akin, bilang patutuo sa kanila. 10. At ang ebanghelyo ay kailangang maipangaral muna sa lahat ng bansa. 11. Kapag kayo'y dadalhin upang litisin, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat kung ano ang ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon, ay iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu Santo. Doon ipagkakanulo ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak. Ang mga anak ay maghihimagsik laban sa mga magulang, at ipapapatay sila. 13. At kayo'y kapopuotan ng lahat dahil sa aking pangalan.
ngunit ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. 14. Kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na bagay na nagdudulot ng pagkawasak na nakatayo sa lugar na hindi nararapat, ang bumabasa ay umunawa. Ang mga nasa Judea ay tumakas sa mga bundok. 15. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kumuha ng anuman sa bahay. 16. At ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. 17. Kaawa-awa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. 18. Ipanalangin ninyo na huwag mangyari iyon sa taglamig. Nimimpanan sapagkat sa mga araw na iyon ay magkakaroon ng kapighatian na hindi pa nangyayari mula nang likhain ng Diyos ang sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari pa at one time. Kung hindi pinaikli ng Panginoon ang mga araw na iyon, ay walang taong maliligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw. 21. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong maniwala. 22. Sapagkat may lilitaw na mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta, at gagawa sila ng mga tanda at himala upang iligaw, kung maaari, pati ang mga hinirang. 23. Kaya mag-ingat kayo. Sinabi ko na sa inyo ang lahat ng pauna. Adv 24. Ngunit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. 20. Ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit at ang mga kapangyarihan sa kalangitan ay mayayanig. 24. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. 27. At susuguin niya ang kanyang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na sulok ng mundo, mula sa dulo ng lupa hanggang sa dulo ng langit. 28. Matuto kayo sa talinghaga ng puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay nagiging malambot at nagkakaroon ng mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-init. 29. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito na nangyayari, malaman ninyo na siya'y malapit na, nasa pintuan na. 30. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahing ito ay hindi lilipas hanggang mangyari ang lahat ng ito. 31. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. 32. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak man, kundi ang Ama lamang. 33. Mag-ingat kayo, magbantay at manalangin, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang panahon. 30. Ito'y tulad ng isang taong naglakbay patungo sa malayo. Iniwan niya ang kanyang bahay at ipinagkatiwala sa kanyang mga alipin ang gawain ng bawat isa at inutusan ang bantay pinto na magbantay. 35. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang may-ari ng bahay, sa gabi, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok o sa umaga. 36. Baka bigla siyang dumating at datnan kayong natutulog. 37. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magbantay kayo.